Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Actually, a dear friend na hindi natin nakita for a long time dahil sa pandemya. She's an actress, comedian, model, host, and entrepreneur. Mga kaibigan, ayaw pumayag ng langit. Ayaw pumayag ng langit. Mga kaibigan, let's all welcome Wilma Dassel. Yay! Labi naman ito si Mother Earth. Ang ganda ng intro, parang ayaw pumayag. Ang ganda pa man din sana ng intro ko, di ba? Perfect, tita. Model, actress, comedian, TV host, di ba? Entrepreneur. Yes. Ang nag-iisang Wilma Dassel. Yes. Alam mo, it's nice to see you as if I've not seen you for ages. I know, tita. Siguro, hindi ko na maalala kung kailan tayo huling nagkita. Sobrang tagal na. But what I remember most about you is each time nagkikita tayo, as if nakita lang tayo kahapon, yes, di ba? Ganun ka kasi. Ganun ka kasi. Napaka, ng personality mo. Anong tawag? Napaka-contagious. Contagious. Tama ba yung word na yun? Nakakahawa. Oo, nakakahawa, di ba? At saka syempre hinahanap-hanap mo kasi sobra kang masayahing tao. Pero ito ang una kong itatanong sa'yo. Nalulungkot ba ang isang Wilma Dassel? Oo naman, tita. Affectionate yung pagkatao ko. Kasi di ba ganun yata yun eh. Pag yung isang tao daw, masyadong outspoken lahat. Pero sa kabilang, mga masasayahin ka, lahat, pero ang kalokohan. Sa kabaligtaran nun, ako, compassionate ako, affectionate ako. So madali akong, ayun naman pumaya. Papa Jesus, ha? Nagsasabi ka ba talaga ng totoo? Alam niya po yan. He created me this way. Okay. So, naman, tita, nalulungkot ako. Like, I lost my parents. Saddest part. Doon ko nga natutunan yan after I lost my mom and I lost my dad. May mga pain pala talaga sa buhay ng isang tao na nandun lang siya. Parang sa kapraso ng puso mo, laging may empty part because malungkot, because you lost someone who's very dear to you. So, ang ginawa ko, I make friends with my sadness. Kinaibigan ko yung pain, kinaibigan ko yung lungkot. Because I believe hindi para naman, ma-overcome mo. Hindi naman, tita. Because they will always linger. Lagi lang silang nandyan. So, depende na lang how I live with them and how I deal with it. Correct. So, ganun yung ginawa ko. Parang kung nalulungkot ako, idadivert ko yung attention ko sa anak ko, sa negosyo, sa mga customers namin. So, ganun yung tita. Pero nalulungkot ako, naapektuhan ako when I heard someone na talagang alam mo na parang, ay, ba't kasi naman anong nangyari sa kanya? So, nalulungkot ako. Diba, prior nga tayo mag-start, dito nalulungkot ako, apektado ako. Oo, diba? So, over someone nakakalungkot, na someone na you look up to, tapos malalaman mo, ganun yung nangyari. Yes. Anong ginawa niya nung bata siya, tsaka nung mas malakas siya? Oo, diba? Yes. Marami. Actually, minsan yung realizations comes late na. Always. Diba? Always. Kaya talagang dapat be good and be nice para wala kang realization sa dulo. Totoo. Magkaroon ka ng realization, at least for your pwede own benefit. Pa. Yes. Pwede pa. Mga kaibigan, kinukulog po kami kay ganyan ang reaction namin ni Wilma na parang ayaw umayon sa aming dalawa. Kung sino sa aming dalawa ang nagsasabi ng totoo. Ako, tita, Parang ayaw mag-agree ang langit sa amin. Alam mo, behind that, kasi kilala naman natin kasi si Wilma kung gaano masayahing tao. Sabi ko nga, actually, baklang-bakla po ito, di ba? Ang maganda nito, she's a well-loved personality in the business. At kahit matagal na kami hindi nagkikita, she has always that happy smile, yung bate, kahit kanino, di ba? Sa lahat. Sa lahat. Which is very important in this industry. Yes. Kasi tumatatak yun eh. Opo. At saka hindi, yung pagiging mo kasi hindi put on eh. Tita. Yun na talaga. I think yung personality, sabi ko nga, ang swerte ko, kasi by nature, people person talaga ako. So, hindi ako hirap na nung naging artista ako na ang daming taong kumakausap na nakakilala. So, para sa akin, effortless yun because I love being with people. Which is good. Ganun siya. So, because no man is an island. Yes, exactly. And then, I never choose people as well. Hindi porket ikaw si pinakamataas, dapat ganito yung trato ko sa'yo, that's ikaw yung bababa ka lang. Pare-pareho yan sa lahat. Kaya supermodel ka dyan, ikaw ay tycoon, o ikaw ay janitor, it's the same treatment for everybody. Kasi gusto ko, ganun din ako itatrato. I follow the golden rule. Yes, tama yun. Kasi totoong-totoo talaga. Pag anong inani mo,
siya mong, or rather, ang itinanim mo, Yes, siya totoo po mong yun. aanihin. Yes, Right? tita, totoo yan. Kaya ako lagi ko na sinasabi sa mga anak ko, while you are young, please, kung you have nothing good to say, shut up. And then just be nice, be kind all the time. Pag matanda ka na, lahat ng ginawa mong kabutihan, aanihin mo yan. Yung mga tao na feeling mo wala lang sa'yo, and then para sa kanila, malaking bagay na pala yung nagawa mo. Like for example, nagpahiram ka lang ng silya. So, tatatak sa kanila yon. And then, eventually, when you grow older, you meet that person again. And pag nakita mo sila, ay, ikaw na ba yan? So, matutuwa ka kasi nga, buti na lang, maganda trato ko sa'yo. Oo, di ba? At Mapapaganon hindi ka mo lagi. inaapi-api noon. Wait, Oo, tita, di ba? bawal po yan. Oo. Bawal sa Biblia ko po yan. Tama. That's good. That's very Yes. good. Okay, since you're sharing your life story sa ating mga manunood, let's start muna, you being a kid. How was your childhood like? Ay, tita, so yan ang childhood ko. Okay. Marami akong punong sampalok na inakyat. Okay. Because, alam naman ng lahat, open naman ako na meron akong foster parent. So, adopted ako ng aking mommy at daddy. So, binigyan ako sa mommy at daddy ko ng distant relative ng daddy ko. Okay. So, daddy ko, yung foster ko, yung nagpalaki sa akin, parang binata pa siya noon. And then, mula nang ibinigay ako sa kanya, parang sa daddy ko, lucky gem niya ako. So, and then, in an environment na mahirap kami, tita. Pero ngayon nga, when I look back, talagang hirap pala talaga namin. But during that time, nung nandun ako sa moment na yun, hindi ko naramdaman na mahirap kami because Of the love. tita, di ba pagkakain kayong ganyan, syempre mahihirap kayo. Right. So, bibigyan ka ng isa. Pag kukuha ka pa, tama na, sobra-sobra na. So, kaya I thought the whole time, lahat ng pagkain namin sobra. Kasi hindi ka na pwedeng kumuha dahil sobra na yon. So, hindi mo naramdaman yung hirap. Kasi nga yung mga growing up na yung mga words of wisdom na naririnig mo from your lolos, mga tito mo na never nila akong tinratong iba, kahit kakaiba talaga yung itsura ko sa pamilya. Yes, So, yes. they really love me. Ako, I appreciate it. I listen to them. I listen to my lolo. I listen to my lola. And masaya din yung environment. Mga ano sila, I have 11 siblings kasi sila daddy ko eh. Yes. Oh, yeah? 9 boys and 2 girls. Okay. So, yung mga tito ko, kaya siguro, Only child ka lang lumalabas. hindi po. Hindi ako only child. Anak ako ng daddy ko. But my Okay. dad, meron siyang kapatid na 10 pa. Oh. And then, syempre pag mahirap ka, di ba, meron kayong malaking bahay, tapos tika-kapraso yung mga magkakapatid, Oo, andun yung pinsan mo sa isang pinto. Okay. Ganun yung bahay Yes, namin, yes. parang Oo, matchbox. oo, oo, Pagbukas mo, ibang pamilya Oo. yung nandito, Right. merong nasa taas. Oo. So, ganun yung environment. As in, squatter. Slum talaga. Saan ito? Sa Quemoy. Sa Quemoy, sa Cavite City. Taga Cavite City ako, okay. sa Kasaganaan. Oh, So, okay. ganun talaga, mahirap kami, tita. Pero sinabi rin sa akin ng lolo ko na hindi mo naman kasalanan na nasa mahirap kang pamilya na papunta. Pero kasalanan mo yan, pag namatay ka pa rin mahirap. So may ganun sila lagi. Meron silang laging word of wisdom. Naging Oo pala nga, no? isipan sa'yo to. Oo nga, no? So growing up, parang lagi sabihin sa akin ng daddy ko na mag-aral kang mabuti. Kinakailangan matalino ka kasi pag matanda ka, walang tutulong sa'yo. Wala kang dapat asahan. So, dapat matalino ka. Dapat nakakaintindi ka, nakapagsalita ka ng English, nakakapag-add ka. Hindi kinakailangan valedictorian, pero dapat marunong kang umintindi. So, laging yun yung sinasabi nila sa akin araw-araw because alam nila na ampon nga ako. So, ako naman, listening to them, growing up, parang, oo, tama sila. Kasi, nung malaki na ako, nung nagkakaisip na ako na, paano nga naman pag nawala silang lahat? Paano ako? So, kaya, nag-aaral talaga ang mabuti, diskarte talaga ako, tukso, bully, deadma ako dyan. Pero pala kaibigan na talaga ako. Miss congeniality na talaga ako, bata pala. So, never ka na-affectuhan sa pag binubuli ka sa school? Hindi po. o Lagi ibang lang sinasabi bata? ko sa kanila, paglaki ko, lagot kayo sa akin. Lagi lang ganon. Paglaki ko, lagot kayo sa akin. And then, meron ako isang biggest memory na kung bakit hindi ako na-apektuhan ng bully. Kasi talaga, syempre, pag nadadalaga ka na, may period ka na, there's this group of boys na talagang binuli ako sa kalsada. So, napahiya ako. So, tumatakbo ako sa amin, naiyak ako. Sabi talaga ng lolo ko, ba't ka naiyak? Ano nangyari sa'yo? Sabi ko, kasi tinawag nila akong negra eh. Sabi ng lolo ko, ano? Tinawag kasi ako nilang negra. Bakit ka naiyak? Nasa-realize ko, ano, ba't ka naman ako naiyak? Negra nga naman pala ako. Sabi niya, hindi mo iniyakan yun kasi yun ang katotohanan. Dapat mahalin mo yun. Sabi mo sa kanila, kahit maitim ka, maputi naman yung ngipin mo. Pwede na yun. So, okay, pwede na yun. Okay, sige, pwede na yun. So, mula nun, I embrace who I am.
ano gagawin ko? Ayaw nga akong bumuti. Ilang taon ka nun nung binubuli ka? Growing up, tita, kailan lang ba natanggap ang maitim nung pumasok ako noong 1995? Okay. 1975 ako pinanganak, Oo, tita. okay, oo. So, kailan pa yung the Oo. whole Growing up, adolescent stage, puberty So, stage, since you were a teenage. kid, oo. Tapos, I grew up in a public school. So, what do you expect in a public school? Sa isang classroom, 75 kayo? Apakadaming mambubuli. Pero ano mo to? Nalabanan mo or Yes, na-overcome tita. mo? Ang panlaban ko sa kanila is, lagi ako sumasali sa quiz bee kasi matalino ako. Oh, yun ang edge mo sa kanila. Yes. Sabi Oo. ko, bobo ka, matalino ako. Ilang taon ka nung malaman mong adopted ka? Tita, there's no such thing na nung araw lang na yun ang sinabi. Kasi growing up, tita, naririnig ko na yun. Sinasabi na nila yun. Kumbaga, feeling ko Walang ngayon, itinago sa'yo? Wala. Sinasike na nila ako sa katotohanan. Okay. So, kaya ako parang wala akong bitterness. O di okay, di wala yung nanay tsaka tatay ko. Pero kasi okay naman tong family ko kung 11 yung tito ko at ilang kami magpipinsang nakatira sa isang malaking bahay na pagkakain kami ng sabay-sabay, you forget about Ang saya-saya. ang saya-saya. So, hindi mo na makakaalala kung sino man yung mga biological mo. And that's not the time. Okay. So, yun yung reality ng buhay ko na darating yung panahon para dyan. Kailan pumasok or nangyari yung na-meet mo yung biological mother mo at saka father mo? Kailan at paano mo nalaman? So, since ang kwento nga sa akin, ever since na bata ako, is galing ako sa isang distant relative. So, may mga kamag-anak na minsan sisilip doon. Sabi na, oh yan, lola mo yan. Gagarin ako ng mga lola ko, ng mga tito ko. And then, na-discover ako ni kay Robbie. So, I believe I was 23 years old. Nung una kaming nagkita ng nanay ko ng mata sa mata. Una, ayoko siyang harapin. Pero yung foster mom ko, 23 years old ka na? 23 na ako. Okay. Ayoko siyang harapin. Kasi Okay. parang, Dahil model na ako, dahil sikat na ako. Ngayon, Yes, anak yes. mo ako. Yes. so may ganun, yun yung ano talaga tita, hindi sa, Walang lukso ng dugo? wala. Galit ka. Bakit Oo. ngayon? Oo. Okay na ako ngayon. Yes. So nagalit sa akin ng nanay ko, hindi mo gagawin yan. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ka rin. Yung kataon lang na hindi siya naging ina sa'yo, pero hindi ka dapat nagagalit. Galing naman ng Oo. So ako parang, Oo. oo nga no, syempre masunurin ka ng bata, gusto mo nga Oo, mabait yes, ka. yes. Kahit ang tatay ko, hindi ka dapat nagagalit. Hindi mo alam kung anong nangyari. Pero dapat magpasalamat ka kasi naging maayos ang buhay mo dahil sa amin ka napapunta. Sa isang banda, oo nga no. Kasi baka kung siya pa rin yung nanay ko, ay baka walang Wilma Dace. Oh, baka naging miserable pa yung buhay Yes, mo. baka naging diba? hostes na talaga ako. Certified pokpok na talaga ako noon, yes, tita. yes, yes. Medyo-medyo lang, di ba? Oo, oo. Hindi naman, di ba? Oo. Tita naman ano ba? Oo. Nakikinig. Medyo pokpok lang. Oo. Action mo. Okay. Ganun yung nangyari. And then, hinarap ko siya. Okay. So, yung feeling na parang may nagpakilala sa yung bagong tao. Ganun, tita. Ganun lang. Wala kang sabi mo yung sa mga teleserye na pag nakita mo yung tunay na nanay mo. Oo. Walang ganun, tita, sa akin. Parang, okay. Okay, ikaw yung nanay ko. So, mula na, nagkaroon kami ng relationship na tuwing Christmas, pupunta siya sa bahay, or tuwing New Year. Ganun lang, tita. Relasyon namin. Walang extra ano man lang. Walang extracurricular, tita. Wala. Kasi, Wala. ayun nga yung sasabi ko ayun talaga yung bayad Sorry pero kasi kung growing up, kahit papano, nakikita-kita Siya ang kita. nanay mo, biologically, pero hindi siya naging You nanay. never stand up as a mother. As So a parang, mother to you. pero sana kung medyo bata-bata ako o hindi pa ako na-discover, nagpakita siya sa akin, baka matanggap ko pa Baka Pwede sakali pa, pa. baka makabuo pa ako ng relasyon. Buo na ako nung dumating siya Parang, Correct. so don't worry, hindi ko gagawin. Pinangako ko sa sarili ko. Kahit anong mangyari sa akin, pag ako nagkaanak, hindi ko hayaang mawala sa tabi ko ang anak ko. Yun naman yung sinabi ko sa sarili ko. You were 23 when you met your biological Yes, mom. yes. How about your dad? American, right? American, yes. My dad is a Black American. Marine merchant. Ooh! Yan. So, salamat sa Facebook. Oo. Kasi nahanap-hanap. And then, naalala ko nun, bago ako magpunta ng Amerika, meron akong boyfriend na foreigner.
Siya yung naghanap using, kasi may mga documents ako eh. Oh, May talaga? documents ako, tsaka may mga picture ako. Who may provided you? kasama yung tita ng talaga? no. Talaga? Nung binigay ako with birth certificate, in Oh. fairness naman, Oo. legit. Okay. Oo. So, ganun siya, tita. So, pinahanap ko. So, nahanap. So, until during the show ng Sweet Life, nagpunta kami ng Amerika kasama si Tito Wingard. So, prior ako mag-Amerika, nakikipag-deal na ako sa kanya. Kung gusto niya akong puntahan, kita kami sa ganun lugar. Pumunta naman siya. Tapos, nung nakita ko siya from a distance, parang, okay, nakumpleto na. Yung puso mo na nung bata ka, syempre may missing part. Yes. And then, nung 23 ako, okay, ito na yung kalahati ng pagkatao ko, nabubuo na siya. Do, okay pa rin naman ako. Pero nung nakita ko yung tatay ko, parang nagkaroon ako ng peace of mind. Okay, may tatay ako. Okay na ako doon. So, nung nakita ko siya, parang kamukha niya si Ashana pag nilagyan mo ng bigote yung panganay kong anak. Talaga? Siya pa ang kamukha. Oh, okay. Sabi ko, okay. Kahit siya nagulat din siya kasi ang lapit ng resemblance namin sa isa't isa. Tsaka yung mga gesture na lumalabas yung pagka-egay mo talaga minsan eh. So, masaya. And then, ina-expect niya, bad person ako, magagalit ako sa kanya, despite na kung ano man yung status ko sa buhay nung unang araw na nagkita kami. Hindi yun yung ina-expect niya, hindi yun yung nangyari. So, parang ako, no problem, it's okay, I'm not part of it. So, ang mahalaga now, personally sa sarili ko, I'm okay. Buo ka na. Buo na ako. Kasi may anak na ako noon, si Ashana na yun eh. So, buo na ako. Okay na ako. You met his family? Yes. So, tita, yung romance relationship ng father ko ay ganito. Ang nanay ko, may kaibigan, si Annie, and then may kaibigan pang isang si Eva. So, tatlo sila magkakaibigan. Okay. Lahat sila na-shoot ng daddy ko. Oh my gosh! Talaga? Yes! Okay. Pero, kasi yung kasama niyang Pinay, si Annie, yung asawa niya ngayon, happens to be a best friend of my mom. My Talaga? biological mother. okay. So, talaga ako, so shoulder to cry on. Okay. So, ngayon sila magkasama. So, ako, okay naman ako doon. Set up nila yun, So, labas may ako doon. half-siblings ka doon? Yes, meron. So, yun nga lang, ako yung pinakamatanda. Sa lahat ng anak niya, sumunod sa, ako kasi ang una eh. Yes. So, lahat ng anak niya, ako ang pinakamatanda. Ilan ang half-siblings mo sa father Sa side mo? kanya, siguro 3. 3. 3 or 4, parang ganon. Pero nakilala mo sila lahat? Hindi. Hindi. Kasi yung father lang, tsaka yung nanay. Baka meron pang time for that. Okay. Some other time. How about your dad? Na-meet niya yung mga apo niya? Yung mga apo niya ngayon, syempre, there's a technology. Minsan, nag-video call kami, kagaya ng wedding. Parang siya, give me the link, I'll watch it, ganyan, I'll wait. So, binigay namin sa kanya yung Facebook Live. Maghintay ka dyan, ha? Hindi mo siya in-invite over? In-invite ko naman siya over, kaya lang kasi una matanda na, 70 plus na rin eh. Okay. Mag-80 na. Eh, dapat nga, 2 years ago, pupunta siya nung kaya niya pa. Eh, kaya lang, pandemic naman. So, ako, okay lang ako, hi, hello, you know. The real name of your dad? William Harton. Wow! Oh, diba? Teka muna, saan yung Dasent nang galing? Sa nanay ko. So, si Evelyn Vicente Dasent. Di ba noon, parang pag hindi naman kayo kasal, hindi mo pwedeng Yes, gamitin yung correct. apelyido ng tatay. Correct. Yeah, correct. So, kaya yun ang gamit ko, apelyido niya. Why Dasent? Hindi ko rin po alam. Ayoko na pong alam. Hindi Nalilito mo na rin ako. Okay. Pero, teka Sometimes muna. what you don't know won't hurt you. Exactly. Pero bakit mo binago? Kasi, di ba, parang yung Das or na may ano... Nabita. Yun pa rin yung pangalan ko. Yung Dasent ko, yung Doesnt. Okay. Sa Facebook, kaya ganun yung pangalan ko because by the time na kumuha ko ng Facebook na para sa akin, ang dami ko ng poster, ayaw niya nang tanggapin. So, ako na lang nag-adjust. Okay. Okay. So, yun In-adjust ang ko. rason. Opo. Tataka, sabi ko, bakit binagong pilido nito? Hindi po. Okay. Hindi po. Kahit nung nag-asawa, hindi pa rin So, nabago. Wilma Dasent pa rin. So, your dad's family name is? Horton. Horton. My mom is Dasent. So, gano'n Wow. siya. Ano siya? Masalimuot. Pero, okay lang yon sa kasalimuutan ng buhay nila, may isang magandang babaeng lumabas. And what's important, hindi lang magandang babae, napaka-decente, matalino, di ba? Naman, tita. Okay. As a grown-up woman, kasi pinasok mo na ang pagiging model. Yes, Yun tita. muna ang pinasok mo, Yes, di ba? yun talaga yung Okay. unang industry Paano ko. ka napasok I sa was mundo ng discovered modeling? late 1994 by Robbie Carmona. Okay. Oo, siya talaga. Okay. Kaya siya ang nanay ko, pangalawang ina ko. So, si Kuya Robbie, discover niya ako. But back then, sa Cavite City, kasi nga,
parang magdedirect siya ng body shots, modeling search. Yes. So, naligaw siya, napadaan siya sa akin, nagkataon. Kaya nga, Nagwawalis ka yata noon eh. nagwawalis ako, tita. Yun yung sinasabi ko, pag para sa'yo, Correct. kahit saang anggulo, kahit saan yan, para sa'yo yan, pag yan ay destiny mo. Sisipin mo, in a slum area, here comes Kuya Robbie, Manila's best fashion director. Naligaw ka sa lugar ko. Of all people, ikaw ang Of all naligaw. places, oo. Of all places, Oo. of all people, at perfect timing, ako pa yung pinagtanungan mo. So, tinuro ko, hinahanap niya sa the late Michelangelo Afable. Tinuro ko yung bahay ng designer, and then after an hour or two, bumalik. Sabi ko, ay, kawawa naman ang mama. Ang mama, di ba? Kasi pag probinsyana ka, Yes. hindi nahanap. Oo, di ba? Baka siguro naisip ko, baka binalikan ako, magpapasama na lang. So, hinanap ako, pumasok. And then, ang una niyang tinanong sa nanay ko, syempre yung nanay ko, madera, di ba? Wala pang Annabel Rama yung nanay ko, Annabel Rama. Yun ang tunay na badass. Sabi sa kanya, pwede ba namin kuhaning model yung anak ko? Yung nanay ko, ay sige ho, pwede siya. Wala man lang. Di ba man lang inalam? Baka gawin akong hostess dito. Oo. Nag-yes siya. Oo. And then, ako naman parang nung nakita mo rin naman sa itsura nila, alam mo naman mga decent at maayos, sumama din naman ako. Isa ka pa. Sumama How young din were ako. you then? I was 19. Okay, 19 ka na. 19, Okay. yes, Oo. 19 ako noon. Mm-mm. Ang saya. Tapos yun na, sumali ako ng body shots 1995. That's it. The rest is history. Talagang, I climbed up my way. Nanalo ka ba sa body shots? Hindi po. Hindi ka? Runner-up? Runner-up po ako, Nag-runner pero hindi ka. ako title. Okay. Pero okay na yun. Ako naman yung naging supermodel. It's Oo. a tie. Oo, diba? Okay. Nauna ba yung pagiging supermodel mo sa pagpasok mo sa showbiz? Yes. Okay. Naman na talaga. Okay. Talaga ako, kinarir ko yung fashion industry hanggang sa nagkaroon ako ng pangalan, nakilala ako, and sobrang timing din kasi yung time na pumasok ako, nag-uumpisa sila Naomi Campbell, sila Tyra Banks, yung mga maiitim. Oh, yes. So, alam mo Oo. naman ng Pinoy, Mga hindi top pa huhuli. American models, Hindi di ba? tayo pa huhuli. Oo, di ba? May Oo. Wilma Dasset. Oo, Sali sa ako Pilipinas. dyan. Sa Yes. Pilipinas. So, yun siya. Until, kaya ako naman ako napasok ng showbiz. Dahil syempre, racket-racket ka nga, model-model ka. So, nag-shoot kami ng Korean cellphone, yung maliit na maliit, ganon. Hindi naman Nokia. Hindi ko alam. Oo, tita, sige, basta- whatever. Oo. That day na nagsushoot kami, mga Koreano ang kasama mo, anong gagawin ko? Si Wilma Dasset nga ako, loka-loka nga ako, so dead ba lang ako, basta meron ako dyan, Walkman. Oh. Not iPad, Walkman. Wala tita. pa nung iPad eh. Cassette. Oo. Nire-rewind kong Oo, ganyan. oo. Hindi ako nakikinig doon sa Koreano. Sabi niya lang, sayaw nga ako. Sabi niya, upo ako. Si Mr. M, kasama yung dalawang anak nasa kabilang side. Nakita niya ako doon. And then, nag-host ako under the direction of Tito Floyd Quintos Yes. ng Elite Model Look. Wow. Modeling search. Nag-host ako na wala akong idea what is hosting at all. Kasi kay Robbie, parang hingin mo na yung script. Talaga si Tito Floyd, for what reason, talagang bilib na bilib siya sa akin. Hindi, kaya mo yan. Hanggang sa dumatay na yung mismong araw ng show. Anong gagawin ko dito? So sabi lang ni kay Robbie, lagi mo tatandaan, ikaw ang nakaharap sa camera. Pag mukha kang tanga, ikaw yan, hindi ako kasama dyan. Grabe naman yung mga payo niya sa yung mga model friends ko in support. Lahat sila talaga nanood to support para may tagapalakpak nga ako. Manood kayo, supportahan niyo ako. Kailangan ko, andun naman silang lahat. So magkakahawak sila nung pinakilala na ako. Talaga daw sila, Diyos ko, ano kaya sasabihin niya? Because they know, hindi naman ako hindi naman ako konyo. Hindi naman ako yun, hindi ako magaling mag-English. Ako lang to, luka-luka lang. Nag-sorry naman ako. Nang pagkakapakilala sa akin, I'm sorry everyone. This is my first time I'll do my hosting. So please bear with me. Konti lang ang kaya kong Englishin. Nagtawanan sila yung mga tao. Nag-burst into laughter yung lahat. Nang napanood ni Mr. M, hanapin mo yan. Pinahanap ako kay Tita Winnie Mariano. Kaya napapunta ako ng ABS. So, Yun yung story ko. So, yung Yes. pala yun. And Tapos this was Mr. 1995? No, tita, siguro that was 98, 99, mga ganon, latter year. Kasi kinarin ko muna na, basta ganon siya, tita. Destiny talaga. You I know? am destined to be a Right. star. Hello. Right. Pero, pagdating sa pag-ibig daw, medyo doon ka yata nag-fail.
except yung nangyayari during the latter part. Madali ka raw ma-in love. Yes, diba? tita. Oo, madali kang ma-fall. Yes, tita. Oo. Pag luka-luka talaga yung isang babae, talagang kahinaan puso eh. Kasama yung tita. Oo. Like ko iniisip, yung kasi tita, I was 27 din. So, late na Not, rin. not that young Yes, na tita, rin, hindi kung tutuusin. No, Oo, no, oo, no. oo. I was the virginized 23, tita. Hello, claim to fame ko yun. So, hindi pa rin talaga ako pokpok. Alam mo lang yan. 23, after 4 years, nagkaroon na ako. Oo. Hindi man lang nakarami. Pero alam mo, ang pinakamalaking challenge siguro sa iyo, you're being a single mom of Oh, yes, 3 tita. kids. 3 beautiful kids. Yes, tita. Oh, di ba? At yung una talaga, tita, yun yung unang nagpadagok eh. Because nung kay Asiana kasi, tita, at the height of everything eh. You were at the feeling peak ko- of your popularity. Ito, Nung tita, ma-in love ka. Feeling ko indispensable ako. Parang hindi na. Dito na ako sa trono na to. Oo. Baba talaga. Masyado kang mataas. Siguro sabi nila, masyado kang mataas ha. Baba. Balik. So, nabuntis ako, I was 27. Ang hirap ng tita. Pero, still, because I made a promise to myself na kahit anong mangyari, kay may tatay o wala, hindi aalis ang anak ko sa tabi. Kaya ko to. Then I work hard. Ang dami kong racket na pinapasukan. Nagtrabaho ako sa production company. Nagmo-model ako. Nag-guesting ako. Nagbebenta ako ng kung ano-ano. Nagbenta ako ng mga sabon. Wala pang online at that time. Wala pang online na Oo, tita. oo. Mano-mano. Basta gano'n. Pag Christmas, magluluto kami ng maraming halaya. These are the things na hindi ko na kailangan i-Facebook. But these are the things that make me a better, stronger, and wiser person today. Sa dami ng pinagdaanan ko. Because I have to stand up. Kasi anak ko to eh, akin to. So far naman, tita, masusurprise ka. Sa oras ng pangangailangan, bigla talaga, ay, may darating na tulong. Kasi mahilig din ako tumulong. So pag ako yung nangangailangan, madali rin yung tulong para sa akin. Parang ganun yung nangyayari sa buhay ko. Kung sasabihin natin na nadapa ka sa una, nadapa ka ulit sa pangalawa. Opo, tita. Oo. Nadapa ka ulit sa po. pangalawa. For a while, naging hobby ko magbuntis, tita. Well, you know. Oo. It's me. Pero hindi. We consider them blessings to you. Oh, yes, Oo, di ba? tita. Oo. And Yung mga anak not mo, even a failure. Yes. Hindi din siya failure. Maybe failure sa pagdating siguro sa side ng tatay nila. Because hindi nila pinangatawanan ang pagiging Bahala tatay, sila, 'di ba, sa mga anak mo. Yes, bahala sila Pero sa ang buhay pinakamalaking challenge sa iyo yung you raise them up single-handedly. Yes, Oo, tita. At oo. saka ano din, naging honest ako. I think sa lahat din ng mga single mom, hindi natin kinakailangan magawa ng kwento. Kasi yung mga bata, matalino sila. If you are honest and straightforward, maintindihan ka nila. So ngayon kung hindi ka nila maintindihan, baka hindi pa yun yung tamang panahon. Pero kasi to begin with, honest ako, eto tatay mo, eto ang tatay mo, o eto Asiana, eto sets ng kapatid mo, ikaw Isbeth, eto sets ng kapatid mo, ikaw Orion, eto ang sets ng family mo, ha? So marami kayong family, pero ako lang yung nanay niya. So, ganun ako kadiretso sa kanila. So when it comes to their father naman, tita, natuto kasi ako, mabilis ako magpatawad. When I forgive, I forget. Okay. So, yun din siguro, tita, yung naging advantage. No? Kasi madali ako magpatawad. I forgive and I forget. Kasi, yun yung naging dapat makalimutan ko muna para masabi kong totally na napatawad na kita. Kasi nakalimutan ko na yun. So, para ako din, wala akong bit-bit sa sarili ko. And then, wala rin ako maipapasang galit sa mga anak ko. Kasi, kung ako hindi ako marunong magpatawad, ano yung ituturo ko sa mga anak ko? How can I teach my children how to forgive? Kung ako sa sarili ko, I don't know how, right? Right. So parang dahil mahal ko naman yung mga tatay nila, nasa relasyon kami back then, baka hindi lang talaga kami ang para sa isa't isa. So yun ang lagi ko pinapaliwanag sa mga anak ko, kayo, you are made out of love. We decided na lang not to be together kasi mas better, mas magiging okay kesa naman pinipilit mong magsama kayo, tapos nakikita ng bata, nagsasakitan kayo, verbally abuse kayo, ako ng ganun. Are they close with their dads? Except the youngest because, di ba? Yes. Si The Asiana first- kasi din, tita, smart siya eh. Yung dalawang babae ko, smart sila. Unlike ko sinasabi sa kanila, since you are tamang edad, there's technology, whatever relationship you had with your father, sa inyo yan, labas ako dyan. Kung gusto mo makipagkita sa tatay mo, go ahead. Kung gusto niya, kaya lang yung asawa ko, dahil mga babae nga, si Bebe Love, hindi po pwedeng dadaling ko yung anak ko doon sa tatay. Kung gusto mong puntahan ng anak mo, eto ang bahay namin, sunday mo dito, ibalik mo rin ha.
Hindi po pwedeng basta-basta na lang pupunta yung anak ko, no. Dapat susunduin kasi yun yung value nila sa asawa ko ngayon. Mataas ang pagtingin ng asawa ko sa mga anak kong babae. So, laging protective. So, laging ganon. Oo. Are you friends with your exes? Yes, of course, tita. They still love me and I can feel it. Talaga? Hindi din sila makamove on sa ganda ko, tita. Ang galing. Even yung mga wife? Oo. Oh, yes, tita. Talaga? Yeah, that's kasi, good. tita, That's good. Alam mo kung bakit, buti na tanong mo, alam mo kung bakit? Because kahit anong hirap ang nangyari during the time na naghihiwalay, I never said anything bad. Good. Wala silang Good. maririnig sa akin pangit. Wala rin ako narinig sa kanilang pangit. So, pag magkita kami, any time of the day, wala akong isinuka. Oo. Nakakainin ko rin Kaya pala. magaan ang pakiramdam mo. Magaan ang buhay ko, tita. Yes. Pag hindi pwede, hindi ukol, hindi bukol, move on. Next! Ganun. After these failures, hindi mo akalain na Ay, ang ganda ko, at the end, sabi nga nila, at the end of the tunnel, there's light. I know, tita. Oo. Liwanag. At paano mo nakilala naman ngayon? Si ang Bebe Mr. Lab. Yes. Si Bebe Si Lab. Jerry Si pa rin. Jerry. Si Jerry, meron kaming common friend. Magkaibigan na talaga kami ever since. So, dumating siya sa buhay ko during the lowest of the lowest. Buntis ako doon sa pangalawang anak ko na hindi kanya. Slivana. Si Svetlana yan. Svetlana pala, si Yung may Slivana. pinakamahirap i-pronounce na name. Kaya nga sabi ko, ano na lang, Emilia na lang Emilia na lang siya. Diba? So, ganun Okay. siya, tita. So, sasamahan niya ako magpa-check up, papag-drive niya ako, samahan niya ako. So, syempre, tita, pag ikaw ganun, nasa vulnerable moment of your life ka rin eh. But I made a promise to myself na kapag ako nanganak, at dumilat ako, at nandyan pa rin siya, wala siyang choice. Sa loob-loob ko, wala siyang choice, pero mamahalin ko na siya. So, nanganak ako kay Svetlana, alam ko nandun siya sa labas, hinihintay niya ako. And then, pag dilat ko ng recovery room, he was there. Oh my gosh. Talaga ako, ay, wala kang choice. Sa loob-loob ko, wala kang Oo. choice. Akin ka na. Bibihira yung ganyan, di ba? He was there the whole As if time. he was the father. Yes, Oo. nag-stand up siya. So, ako parang, ay, okay. And then, Iba to. yes, tita, after 6 years, dahil may relationship kami, bininyagan yung anak kong hindi kanya, nandun din siya, lahat, important dates sa mga anak ko, parade, lahat, pati si Ashana, sa swimming kami, kasama na namin si Kuya. Grabe. Kaya yung mga anak namin, technically, they grew up together din, kasama sa pag-grow ng relationship namin. So si Jerry, your husband Yes. daw, meron siyang isang anak. Meron siyang isang anak, si Kuya Harley. So, si Jeric, my husband, nung 15 years old siya, nagkaroon siya ng anak. Wow. Ganun kaaga. 15, Yes, no? kaya ngayon si Kuya ay 22. Okay. 22 years old na si Kuya. And then, na-meet ko si Kuya Harley ng 7 years old pa rin siya. Ako nga nagpatuloy sa kanya eh. So practically, lumaki siya sa'yo. Ako ang mami niya. Lumaki siya ikaw. sa akin. Alam ko lahat ng toyo niya, lahat and everything. Okay. So, same thing dun sa dalawang anak ko na lumalaki sila, na nakikita nila yung tito nila. Pero, never did I mention that, mga anak, eto, daddy niyo ha. No, honest nga ako eh. That's your tito. So, ngayon, nung nag-decide kami, tinanong ko siya na nagkakaedad na ako, na 37 years old na ako, gusto mo pa bang magkaanak tayo? The body clock is ticking. Yes. Sabi niya, pwede naman. Tapos, ang una ko sinabi sa kanya is, ay, huwag ka mag-worry ha, kasi kung mabuntis mo ako, tapos you decided na ayaw mo rin, no problem with me, kasi sanay naman ako. Yun talaga, tita. Yes. Kung nakapagpanak ako ng isa at the back of my mind, kung nakabuhay ako ng isa, kaya kong bumuhay ng 10 kasi nakabuhay ako isa. Alam niya yun. Kaya ko yun. So, kasi nabuntis nga ako, tita. And then, he was there. Okay. And then, nag-grow yung relationship. And then, we decided na mag-live together. 15 years na. 15 years. Bago kami kayo together. I know, ikinasal. tita. Buti Oo. nga, tinanong niya pa ako dun eh. Diba? Teka muna. At saka there was a proposal. Ay, Oo. tita. Diyos Oo, ko, there was a napakaputi po ng singit ko. Diba? Ang ganda nga ng proposal, diba? Hindi Nag-host ka ng isang event. Hindi ko alam yun, tita. Sobrang wala akong idea. Oo. Alam mo yung sa sobrang sanay ka na magkakasama kayo ng mga anak mo, pero yung pala, yung mga anak ko, alam nila. Kaya pala, Kakonsyaba every pala. time, a week prior nun, every time na si Orion may sabihin, parang lahat sila nagpapanik, Orion! Sige, ba't ba lagi niyo siya pinapagalitan? Mommy yun sila, mommy. So, ito si Orion, bully to eh. So, feeling nila is quill ni Orion yung surprise. Yes.
Hanggang sa the night, ngayon nga, nakarating kami ng Tagaytay, yung kaibigan ko, minamadali ako. Kasi syempre, tita, nung nagka-pandemic, nawala ka ng trabaho. So, ang nirakit ko, tita, doon sa kaibigan ko, doon sa Aquila, Crystal Palace, na parang wedding venue siya. Yung mga small wedding, ako nag-host. Yes. Syempre, kailangan mag-survive. Extra income yun. Ay, lapit ko lang sa Tagaytay, tita. 2 right. hours Cavite, job. Let's right. go. Let's do this. So, Mm. sanay ako ng ganon. So, nung araw na yun, sinasabi niya sa akin, Day, magla-live ako, magla-live selling ako. Sa bawat bride na mabubuk mo, babayaran kitang 5,000. Eh, ginagawa niya naman talaga yun. Wow, tita. oo. Again, mukha kang pera, pandemic, punta ka naman Yes. Pera-pera to. Pero wala kang inkling na may Wala mangyayari. akong idea. Kaya Okay. yung asawa ko na nandun siya, yung bang pantalon ko maluwag, bakit naman ang pants mo, magpalit ka nga. So, nagtatanong siya sa akin kung ano susuot niya. Kasi ako parang, ito na lang ako, bis naman na ako, let's go na. Naka-shorts ka doon, di ba? Dito, hindi naman naka-skirt naman, high waist, Skirt ba? buti Okay. Akala ko Naka-skirt naka-shorts naman ka ako, doon tapos may ganun ako. Oo. So, nagulat ako, talagang, na nagbibilang ako kaya na doon sa stage, kasi may nanalo na daw. Yung pala, ako pala ang nanalo. So, nung narinig ko lang yung kinakantang Stuck on You, sabi ko, parang may problema dun sa kanta. Kasi yun ang Parang hindi bagay. Kasi tita, siya sa tuwing lasing, maayos, yun lang ang kantang kaya niyang kantahin. Okay. Tapos lagi niya ako niloloko na, babe, parang na-stuck na talaga ako sa'yo. Kasi 10 years younger kami, tita eh. 10 years gap. I'm older. Okay. He is 37, I'm 47. So 10 years yung gap. Yes. Oo. Cougar. Hindi Hindi ko nakikita sa inyong dalawa yon. Oo. So, ganun yung nangyayari. Nag-propose siya. Nagulat din ako, tita, as in, the night of my, eve of my birthday. Nagulat July ako. 10. July 9 niya ginawa because July 10 is my birthday. Yes. Talagang, para akong inahagi sa langit. Tapos, parang lahat slow motion. Totoo pala yun, mga ganong feeling. Last year to nangyari, Last di year ba? po, tita. Yeah. Tama ba? November? July, July 9 pala. July July 9, July 9, 2021. Yan, tita, nakilig ako. Oo. So, okay na, tita. So, nagkasundo na, okay na, nahimasmasan na ako. So, tinanong ko ngayon yung anak ko. Nak, balita ko ikaw ang pinabili ng tito mo ng engagement ring. Oo. Ay, yes, mami. Ay, Asyana? talaga, Si Asyana, okay. Ay, talaga. So, magkano yung engagement ring na binili mo para sa nanay mo? Ay, mami, kasi kilala kita eh. Iwawala-wala mo yan eh. So, magkano nga engagement ring? Mami, 280. 280 pesos. Saan mo binili? Sa'yo na silver, mami. So, pero wag kang mag-alala, mami. Pinakita niya sa akin, meron pa akong 4, mami, dito. Kasi alam ko, wawala mo yan. True enough nga, tita. After 2 weeks, wala ka. Asyana ka na yung sobrang, wala yung isa. Ganon, tita. Matalino din yung anak ko. Sabi niya, kasi hindi ako maaalahas na tao talaga, tita, ever since. Alam mo yan. So, parang feeling ko hindi ko kailangan magsuot ng jewelry because I myself is a jewel. Correct. Ayun, tita, nawala ang unang engagement ring, pero nahanap naman po sa ilalim ng refrigerator. Naibalik din. Naibalik Pero din paano po. yung spare? May 3 na lang po, so 2 na yung nawala ko. May 3 pa. Ay, Hindi 2 na pilitan ng tunay? Hindi pa po. Kasi Hindi sabi sa pa. kanya, pag ready na rin tayo, palitan mo ako ng totoong engagement. Sabi niya, naman. Oo. Pero yung wedding ring, totoo yung totoo wedding naman. band, totoo yun, ha? Totoo naman yun, tita. Totoo yung wedding ring. So ngayon, di ba, kinasal kami ngayon, tita. Kinabukasan, pinahubad niya na sa akin kasi alam niya totoo. Bari mo yan, kilala kita, mawawala mo yan. Ay, ano ba yun? Parang nasa pawn shop yung wedding ring. So, this is March 24, Yes. 2022. 22. Yes, diba? At happy yes. At saka napakaganda ng arrangement, napakaganda ng, ano ba to, early evening or Afternoon, tita. Afternoon. So, it's a So, 4 yung reception. 4 o'clock wedding. And then, dire-diretso na ng dinner lahat. So, yung mga, hindi nga ako nag-invite ng kamag-anak. So, anong ugali ko doon? Kasi malang catering, tita. So, parang, Hindi naman sila nagtampo sa'yo. well, okay lang yun, tita. Basta ang sa katwiran ko, isang buong chunk naman ng kamag-anak ang hindi ko in-invite eh. Okay. Kasi, tita, unang mahal talaga ng wedding, yeah, ng catering. Right. Ang mahal magpakasal. Kaya naluloko ako. Ba't ganun ang Also in kadalas sa inyo? Tagaytay, di ba? Yes, in Tagaytay. Parang, for other people, ba't ganun ang bilis yung maghiwalay? Yung mahal-mahal ng ginagastos. So, ganun na siya, tita. Masaya. It turns out, yung lahat ng mga natutunan ko doon sa aking past relationship, in-apply ko dito sa aking long-term relationship. Parang Nag-adjust din ako. parang pinadaan ko muna ng ganitong Kailangan pagsubok, dumaan. di ba? Yes. Oo, Kailangan di ba? kasama sa package yun, tita, para Kumbaga, makuha yung price. Sige, kailangan dumaan ka muna sa ganitong path. Pero
towards the end, nandito Yes. yung premyo mo. Para mas maging better person kasi. Yes. Yan yung nangyari sa kanya. Alam mo, nakikita ko sa yung pagiging masaya mo ngayon. Iba iba yung aura, 'di ba? Not for anything. I mean, iba yung halatang Siguro yung masaya ka. content. Fulfilled, Yeah. contented. Yes, So, yun ang nararamdaman mo ngayon, 'di ba? I mean, masaya, simple lang. Hindi, ang maganda kasi, your husband, kahit meron kang 2 anak sa iba, Yes. na ibang yes naman, parang tita. kinukonsider din yung mga anak niya. Oo naman, At protective siya sa kanila, lalo ng mga babae. Yun yung, I think din, Yun. tita, kaya parang walang kaabog-abog, yes talaga ako agad. Kasi, tita, kahit ako mararamdaman ko yung acceptance eh. Kasi umpisa, kinakailangan tanggapin mo muna yung anak ko bago ako eh. Kasi yun talaga yung rule Exactly. Kahit na sinong single mother, hindi basta-basta papasok sa isang relasyon ng, uy, may kasama akong extra ha. Mas mahalaga kasi yung extra kaysa sa sarili dahil nanay ka nga eh. So that's why sabi ko nga, I waited for 15 years. Again, sa tamang panahon. So hindi ako nagmadali, siya din. Siniguro namin sa isa't isa. Kaya tatanong ko siya, sa niya, ba't ka nag-propose? Because I think, wala na akong talagang choice. Parang ikaw na rin Oo nga, ako din. Parang tumanda na rin tayo together. Oo, di ba? 15 years? 15 You years. waited for 15 years bago kayo Yes, nagpakasal? and it's worth it. Tapos diba? kung tatanungin mo ako, tita, kung ano yung feeling, Yes. pag kami, tita, feeling mo talaga legal na legal. Oo naman. At saka, Dati kasi, tita, pag kami, parang, kabit ako. Wala akong papel. Pero ngayon, tita, it's but so he was legal. never married, di ba? Never. Both of us, Diba? never been married. Oo. First time, yes. Di ba? Kumusta si Harley sa kanyang mga stepsisters? Di ba? May Tita, dalawa sa, siya eh. Sa bahay namin kasi, tita, walang label. Walang label. Step, walang half. Okay. So, nung nag-decide kaming dalawa ni Jeric din na mag-live together, kailangan namin i-consider itong 4 na human being na to, itong mga weaklings namin, mga maliliit. So, we sit down as a family. Yun ang una kong nilatag. Dito, walang half, walang step. Lahat kayo magkakapatid. Ikaw si kuya, si ate, si Orion Bunso. Ako ang nanay, ikaw ang tatay. Tayo ay pamilya. Wow. Kung ano ang problema ng isa, magsasabi kay nanay. Kung hindi kaya kay nanay, kay tatay. So, ganun yung setup namin. And then, meron akong king bed. Doon sila lahat natutulog. Oh, Sa isang kama lang sila, isang kumot lang sila. Talaga? Sa baba. Basta, diyan kayo matutulog. Galing. Para Oo, maramdaman talaga nila na magkakapatid kami. Yes. Meron silang bonding na, kung hindi mo kami kilala, tita, kung hindi ako nagkukwento, hindi mo rin iisipin na hindi sila Yes, magkakapatid. Kasi they're really close to each other. Marami silang may mga secret sila, may pangkanila lang. So, meron silang, minsan, fraternity, kinakalaban nila kaming dalawa. Tapos, kakalabanin namin yung kaming dalawa ni Bebe Lab, magkakampi. The real family setup. Minsan magkakampi kami ni Bebe Lab, kaawin namin mga bata, o minsan naman, kaawin namin lahat si Bebe Lab para good mother ako, bad father ka. Ang galing, ang galing. Anong tawag pala ni Shana? Yung 2 daughters mo sa stepdad nila? Otit. Tito. Otit. Otit. Okay. Si Otit. Now I know kung bakit nabuo. Ang chicks ni Otit. Yes. Kami yung chicks. Magbigay ka nga ng konting kwento, bakit nabuo, paano nabuo, at bakit yung pangalan na yun ang binigay mo Chicks ni sa Otit, restaurant tita. nyo. Pandemic time. Wala kang trabaho, lahat. Nung first 2 weeks, 3 weeks ng pandemic, ang saya. Nalinis ko na yung bahay namin. Pero natapos ko na yung mga linisin ko, tapos nakikita ko yung savings namin. Sandali. Nagde-deplete. We have to think of something. So, si Jeric, dahil mahilig nga siyang magluto, so, nagpakain kami sa isang kaibigan namin sa bahay namin. And then, lahat ng friends namin, sasabi, ilabas nyo na to ng gate. Kasi blue gate lang ang tawag nila doon sa bahay namin. Ilabas nyo na to ng gate kasi maraming matutuwa. So, to solve the family problem na, di ba pag hapunan, ang hirap, pag gabi, ano ulamin natin? So, At saka walang lumalabas. Walang lumalabas. Oo, So, oo. to solve the family problem, magtayo tayo ng restaurant para meron tayong pagkain. Yun lang yung goal. So, we started as Tapsihan. So, ano iba pangalan? So, since ang specialization ang specialization ni Jeric is chicken, grilled chicken and deep fried chicken. So, kaya nag-isip namin na para catchy, gawin na lang chicks ni Otit. So, chicken ni Otit. So, gawin natin chicks para mas catchy. Total, ako na, for sure.
ay isipin na, si Wilma Dasat ang may-ari niyan, kaya ganyan ang pangalan niyan. So, para madali siyang matandaan, may recall ng brand. Tapos yung Otit, kabaliktaran ng Tito. Kasi Ayun. yung mga tao doon sa aming bayan, ang tawag nila sa akin, Atit, Tita. Ang tawag nila kay Jeric, Otit. Kasi syempre, mga barkada ng mga anak mo, Atit. Ayun ang mga naging barkada ko. Kaya hindi ako tumatanda. Anong tawag sa'yo ni Harley? Mami, Atit. Talaga? Most of the time, Mami. Okay. Mami talaga. Napaiyak ka na ba? Or may iniyakan ka na in the past? Oo naman. I always cry. Ang ay, iyak na naman tuloy ako. Si tita naman nakakainis to eh. Tita, bad trip ka ka-banding. Pangit ka ka-banding. Ako, tita, ito lagi talaga yung ko. The hardest pain I ever had in my entire life, hindi din dahil sa naiwanan ako whatsoever, when I lost my father. Yung aking talagang Adopted dad. Oo, yung aking foster dad. When I lost him, talagang, parang, alam mo yung naputulang, nung namala yung nanay ko, naputulan ako ng isang paa. Pero nung nawala yung tatay ko, baka kasi daddy's girl ako. Parang naputulan ako ng 2 paa, 2 kamay. Parang, for a while, gusto ko sa bahay lang ako. Yun talaga yung pain na, even up to the present, even up to the moment, pag naalala ko siya, naiyak talaga ako. Kasi, yun eh, he is the reason why I'm a very good person. He is the one kung bakit meron akong mahabang pasensya. Kasi siya talaga yung laging nandiyan sa likod ko. Every now and then. And even na, pag masama yung katawan ko, naisip ko, nandito yung daddy, sabihin, oy, sama lang ng katawan niyan, Wilma Lynn, kaya mo yan. So, siya talaga yun eh. Booster mo siya. Siya talaga yun, siya yung naniniwala and all. Tapos nung nagka-Alzheimer siya, nagka-Alzheimer kasi yung daddy ko, tita. For 3 years, nakasama ko siya sa bahay. And then, nung namatay yung nanay ko, hindi niya ma-figure out kung sino yung nandun. Pero ako, kilala niya ako. So, nung pinapacheck ko siya, lagi sinasabi ng doctor na sila talaga merong isang string ng memory, which is yun yung pinaka-importanting tao sa kanila, kaya hindi nila nakakalimutan. So, never niya ako nakalimutan. And then, he just exit gracefully. It was a Sunday of September 20, 2:30. Sunday, bibisitahin ko yung tatay ko. Kasi doon siya sa kapatid ko. May dala akong rellenong bangos, tsaka kanin, para nga kay daddy, kasi dalaw day. Tatawagan ako ng kapatid ko, ate, nasaan ka na? Sabi ko, papunta na dyan, bakit? Si daddy parang iba na. Sabi ko, bakit? Wala lang tita. As in, a normal day for us. So sabi niya, bilisan mo ate. Kasi nurse siya eh. So nung hindi na siya tumatawag ko sa kanya, hindi niya na ako sinasagot. Iba na yung pakiramdam ko. May mali. Pagdating ko, wala na siya. Exit siya talaga, tita. Tapos yung pagdating ko dun sa bahay namin, parang yung normal na pagdating lang ako na natutulog lang siya, nakakumot siya, kung ano, yun yung itsura niya. Tanong ko yung kapatid ko, ano nangyari? Sabi ko sa kanya, te, dadating ka. Maliligo siya. Kukuha lang ako ng towel. Pero nung nakita ko nung tumaligo siya sa akin, may parang iba. Nakita doon niya, nagpapagpag ng higaan, ng nahiga, nagkumot. So pagbaba niya, nahagok na. Paghagok gano'n, nataranta na siya. Ganyan ako. Tinry niyang i-revive kasi may tusok dahil nurse nga siya eh. Hindi na-revive. Sabi ko, tumakas ka sa akin. Kasi alam niya yun eh, ilalaban ko yun eh. Kung andun ako, isasugod ko sa ospital yun. Pandemic nung time na yun. Ganun lang siya, tita. So sobrang love niya sa akin, ayaw niya akong pahirap. Hanggang sa huli, alam ko, ayaw ko pahirapan tagang tatay. If your dad is watching now, I anong love you, mensahe Dad. mo sa kanya? I miss you so much. Yun lang, tita. Alam niya yan. Kasi lagi niya nga sinasabi sa akin na ikaw, Wilma Lynn, ang taong lulubog na ang barko, nakangiti pa. Ibig niya sabihin na, tita, na parang kahit anong pagdaanan ko sa buhay, kaya ko yun, ngingitian ko lang yun. Kasi alam niya yun, sa niya naniwala ko, ngingiti ka lang, kahit lumubog ang barko mo, ngingiti ka. Tsaka may mga words of wisdom Lagi niya sa'yo. ganyan. Oo, lagi yung gano'n. Lubog na ang barko, nakangiti ka pa rin. Kaya ikaw talaga matapang ka. Tama yan. Lagi siyang gano'n. Lagi siyang gano'n. Mag-ipon ka. Ang health mo, ang kalusugan mo, importante yan. Huwag kang salbahe. Yung mga ganun, yung mga term lagi na, huwag kang salbahe, masamang salbahe. Hindi ka siswertihin. Ano ba yun, Dad? Lagi siyang gano'n. So, sobrang miss. Actually, nami-miss ko yung nanay ko kasi yung nanay ko yung paktay. Pero nakakamiss din naman. Mensahe mo sa nanay mo if she's watching now. Namimiss ko ang mga 375 missed calls mo sa akin. Oh, kasi ganon? both of them lost the sense of time eh. So, ganun yung nangyari sa kanilang dalawa. Pero kasi din, hindi ganun kabigat sa akin because
alam ko sa sarili ko na na-fulfill ko, nagawa ko yung dapat kong gawin sa kanila. Yung dapat na gawin ng anak, nagawa ko yun. So, I'm okay with that. Kaya lang, syempre, pag gano'n talaga, ang sakit sa dibdib. Pag may namamatay, naiyak din ako. Sabi ng baby love, bakit ka naiyak? Kasi namatay ka na. Ba't ka naiyak? Kasi naramdaman ko na naman yung pakiramdam nila eh. Nabalik. Yun nga yung sasabi sa tita na I make friends with my pain because they really stay there. They linger for a while. Kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan at anong parte ang gusto mong tanggalin? Parteng tanggalin, tita, wala. Kasama yan eh. I-rewind natin ulit, tita. Pero sana naman this time sa Forbes na kami nakatira, ha? Hindi na sa squatter. Pwede ba yung part na ganan? Oh, hindi ka na nakatira sa squatters ngayon, ha? Ay, of course, I'm rich, tita. I'm rich and famous. Yes, you are. Especially with friends. Ako, diba? Kaya nga Yes. ako mayaman, Oh, tita, yeah, dahil yes. mga kaibigan ko mayayaman. Correct. Salamat sa kaibigan. Kung may gusto kang balikan. Lahat pa rin, tita. Oh. Everything pa Yeah, din. Kasi everything. masaya talaga, tita, eh. Wala akong naging regrets. Lahat ng mga nakilala ko along the way, sa lahat ng pinagdaanan ko, some stay, some are gone. Pero pag nakita mo pa, kagaya ng ano sinabi mo, pag nakita mo pa, ay, kuya! Ganun pa din. So, masaya siya, tita. Mahirap na masaya. Mensahe mo kay Baby Love. Naki-Baby Love na raw ako. Bebe Love. Ay, sweet. Bebe Love, maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Yay! At saka sa mga anak natin. Ipagpatuloy mo lang yan kasipagan mo, ha? Very good ka dyan, nagigising ka ng maaga lagi. Ako late. I love you and you know it. Alam mo yan. Hanggang sa dulo to, wala kang choice. Sa mga anak mo. Mga anak ko, please, lumaki naman kayong maayos. Huwag niyo naman ipahiya ang nanay niyo. Pwede. Mahal na mahal ko yung lahat naman. Papatay ako at sasalo ako ng bala para sa lahat ng mga mahal ko sa buhay, sa mga anak ko at sa asawa. Ba't pati ako na pa, ano Naiiyak ka, ko? tita, Oo, no? na- Ikaw rin ba? Sasalo ng bala, tita? Palagi ko. Pero bago kita pasalamatan at bago ka mag-plug kung anong gusto mong i-promote, Yes. let me thank my personal sponsors. Eva Belena, Hello Glow, Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements, Mesa Tomas Morato, Quezon City, Beauty Derm, Erase Beauty Care, Nutritech. Thank you so much to Josh De La Luna, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Steel Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Tugay Jimenez, Pandan Asian Cafe, Aficionado by Joel Cruz, Studio Manila, Bebot Santos of Colorete Clothing, Chandelier Events Place in Antipolo City, Vice Paytex. May special thanks to Alvin and Dennis at kayo mga kaibigan. Maraming salamat dahil sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Alam mo, napaiyak mo rin ako. Natouch ka, tita. Ang ganda-ganda ng kwento mo. And I'm sure magugustuhan ito ng ating mga manonood. Oh, yes. Oo, Never diba? give up At on love and yes. never give up on life. And do not be hard on yourself. Yung mensahe sa lahat. Yan ang mensahe ko sa lahat. Talagang mahalin mo ang sarili mo. Respetuhin mo yung sarili mo bilang tao, bilang babae. Kasi napakalakas nating mga babae. Kung ano man pinagdaanan natin, don't be hard. Forgive yourself. Kailangan yun. And love yourself. And love yourself. Forgive and love yourself. So you deserve to be happy and stay beautiful. 24/7. And of course, ang kailangan mong i-promote, Yes, yung please, restaurant. please. Sa lahat po ng subscriber at saka manonood ni Tita Aster sa TikTok with Aster Amoyo, please like and share Chicks ni Otit, ang 5-star karinderya. The first 5-star karinderya in the metro. Teka muna, sabihin mo yung exact location. Dahil hanapin We nila are yan. located along General Trias Public Market in Cavite. So, meron po kaming page. Pwede nyo rin po kaming i-waze. Yeah. Sabihin mo yung page mo. Ang page po namin, FB page, Chicks ni Otit, 5-star karinderya. And then ang aming Instagram, Chicks ni Otit din. And i-like nyo na rin po yung aking mga social media, Dasent Wilma, para sa Instagram and para sa aking Facebook page, Wilma Dasent. D-A-S-S-E-N-T. Ayan. Ayan. Anak, maraming salamat Tita. for I this love opportunity. I love you too. At syempre pa, sigurado ako magugustuhan ito at mag-i-enjoy at maraming matututunan ng ating mga manunood.
With that mga kaibigan, isa na naman pong special na edisyon ng inyong natunghayan. Maraming salamat. At again, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa susunod. God bless us all. Be safe.